i-present ko sa atin sa malinaw na patungkol sa ito po at mga issues na ating po na nakaharap sa kasalukuyan, lalo na yung mga controversies about tithing sa New Testament. Ready na po ba tayo? Simulan po natin sa sa ating room. Ang pinakadalagilay po natin bago tayo sa natin turo bagay po sa church sa upang Iglesia ng Panginoon ay makatugon ng tama doon sa ipinagagawa ng Diyos sa atin. Alam po ninyo, ang church ay hindi po tayo tinawag dito ng Panginoon katulad ng mga religiyon. No? Kasi ang religiyon mo ay yan po ay inorganisa ng tao na ang layunin ay mga tao rin. Amen? Halimbawa, lahat naman ng religiyon ay mga nagtuturo ng maganda. Amen? Ang gandang katuruan. Pero sa gawain po kasi ng Panginoon, hindi masyadong natin binibigyan pansin basta maganda lang. Amen? Kailangan ito'y aayon sa layunin ng Diyos. Kasi kahit gaano maganda ng itinuturo o kaparaanan, kung hindi ito sumasang-ayon sa plano at kalooban ng Diyos, hindi rin ito magagamit ng Panginoon. Tama po ba natin? Okay. Ang unang lesson po natin next talakayin ay yung po origin, yung pinagmulang origin ng tithing. O origin of tithing. Saan nagmula ito? At paano ito nagsimula ayon sa salita ng Panginoon, no? Dito sa Genesis chapter 14, so ganito naman po sinabihan. Genesis chapter 14, verse 20. Sa magandang balita, Biblia, sabi po dyan, purihin ang mataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ay ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Sa Biblia, dyan po unang binanggit ang salitang ikapo, tithes. So, previous to chapter 14, wala pang binanggit na ikapo dyan. Pero yung giving ay binabanggit na rin sa chapter 4. Makikita natin doon, si Abel ay handog sa Diyos, nag-offer sa Panginoon, at ganoon din si Cain. Nagsumoffer yung pang naging dahilan kung bakit pinatay. Anyway, pinatay ni Cain si Abel, ano? So, hindi parang masabi mo utang ko ito. Nagbilig sa Biblia. Pero yung ikapo, ay dito pa lang yan binanggit sa chapter 14. Maalala po natin, kung isa-summarize po natin, sa chapter 12 ng Genesis, doon ginawa ng Panginoon yung tinatawag na Abrahamic covenant. Yung tipan o pakikipagkasunduan ng Panginoon kay Abraham. So, si Abraham ay pinili ng Diyos na kanyang maging lingkod. At kay Abraham, nakipagtipan ng Panginoon. Kapag titignan natin sa Biblia, ay dalawa yan covenant ng Panginoon. Meron ay tatlo. Ang una ay yung Adamic covenant. Ang ikalawa ay yung Noahic covenant. And the third is the Abrahamic covenant. And under, sa ilalim po ng Abrahamic covenant dito listan ng Diyos ang tithing. Now, kung titingnan po natin ang ating teksto, sasabihin natin mabuti, ang sabi diyan ay
purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Ang nagsasalita po dyan ay si Melchizedek, yung saserdote ng Diyos at binigay ni Abraham kay Melchizedek ang ika po ng lahat ng kanyang nasamsama. Nakunin niyo si Melchizedek. Kapag tinignan natin, hanapin natin ang kasaysayan ng buhay ng Melchizedek sa Biblia, wala pong record kung saan siya pinanganak. Wala pong record ng kanyang mga magulang. At basta binanggit na lamang po ang pangalang Melchizedek dyan sa chapter 14. At ang banggit niyan ay siya daw ay saserdote ng kataas-taasang Diyos, the priest of the Most High God. At si Melchizedek, siya lamang po sa buong kasaysayan ng Biblia ang may nagkaroon ng ganitong magkasabay na titulo. Si Melchizedek ay hari ng Elam. At the same time, high priest ng Panginoon. Sa dalawang posisyong magkasabay, siya ay hari at siya ay saserdote. At sa kasalukuyan, yung pong pagiging saserdote ng Panginoon sa Kristo sa langit na yan, ay dahil dyan ay taken from the order of so, sa lumang tipan, si Melchizedek po ay representation ng Panginoon. Nahuhulog, nababalik yun. Pagkat sa kasalukuyan, ang Panginoon sa Kristo ay hawak niya ang dalawang posisyon nito. Siya po ang hari ng mga hari at siya rin po ang high priest ng kalangitan sa kasalukuyan. So, yan po ay introductory lamang para makita po natin yung pinagmulan. Ang unang ika po na inihandog, ang naghandog ay si Abraham at ibinigay dito sa saserdote ng Diyos. Nakuha natin. Nakunin nyo, kaya natin ginagawa itong ganitong seminar kasi napakahirap para sa isang pastor na ituro ang ika po, lalo na dun sa mga nasa pioneering stage. Yan pa ulit-ulit na nararanasan ng mga pastor na kapag itinuro ang ika po, kahit pinag-iisipan tayo na tayo ay namangwarta lang. Amen. At hindi talaga maiintindihan ng tao ang tithing specifically kapag hindi naiintindihan nila kung ano ang buhay ng isang pastor. Yung mga pananaw na mali sa sanglibutan ay nadadala sa church. Halimbawa, ang pananaw nila sa pastor ay para bagang hindi ito trabaho. Parang hindi trabaho. Kaya bibihira sa mga Kristiyano ang may kaisipan na kailangan ng pastor natin ay suportahan natin financially. Kasi no, madalas nawaban ito pag-aapuhay na inis-inis. Marami kasing mga responses na nakakainis na naman. Yung bang, ang mga pastoro, ang bitukan yan ay laman, hindi bakal. Kasi ang nakala na ito, pastor yan, spiritual yan. Hindi ko yung pera yan, hindi mo kasi nagpapastor yan. Amen. Tanggap na natin yan. Kapagkat una, ang pastor ko ay tumanggap ng tawag na ito, hindi sa tao, hindi sa Diyos. Ito itong pastor, kasi maraming pastor-pastoran yan. So, kapag ang isang nagpapastor ay talagang malinaw sa kanyang pagtanggap ng responsibilidad, ito ang i-expect ng makikita nyo. Kahit ano mangyari, magpapatuloy yan. Dahil ang trabaho ay tinanggap natin mula sa tao, hindi mula sa tao, hindi mula sa organisasyon, hindi mula sa Diyos. Sa Diyos tayo accountable sa ating ginagawa. Kaya nga, ito naman ang asahan po natin
kapag pinanindigan natin ang tawag ng Diyos, makikita natin ang pagkilos ng Panginoon Diyos sa atin. At titibayin niya, una, ang ating mga pananampalataya, ang ating mga commitment, at makikita natin susunod ang kamay ng Diyos na tatrabahuhin yung trabaho hindi natin nagawa dahil sa kanila tayo nagtrabaho. Amen? Hallelujah. Okay. So, ayaw natin na makita, kutusan siya, ayaw makita na may mga umuusbong na church. May mga nagsisimula at pagkatapos nito magsimula ay lumalabas, pagkatapos ay mawawala. Hindi kalooban ng Diyos yan. Amen? Ayaw ng Diyos niya. Kaya lang, hindi naman yan maiiwasan sapagkat may mga sitwasyon na talagang hindi maiwasan na ang church ay humina o kung minsan niya ay bumabagsak. At dito tayo concern sa mga ganito. Ang kadalasan dahilan ng pagbagsak ng church ay financial. Makikita natin, marami tayong mga pastor na sa kanilang kagustuhan na maglingkod sa Diyos, yung iba dahil talagang sa pioneering, expect po natin yan. Sa pioneering, walang support dyan. Kaya ang pastor ang gagastos. Mahala ang pastor. Kung walang panggastos ang pastor, hindi lagi siyang pastor. Wala tayong magagawa doon. Pero alam ko rin ang Diyos ay buhay. At nakikita niya ang ating ginagawa. Ibig-bless yan ang Panginoon. At bilang mga nauna na sa ganitong karanasan, gusto natin makibahagi o maging kabahagi naman para matulungan ang mga nagsisimulang mga churches upang kahit paano ay maigsan yung pong hirap na dala ng pinansyal na pangangailangan. At yan ay malaking bagay kung nagagawa po natin na yung hindi nila magawa ay gawin natin para sa kanila. Halimbawa, yung mga pastor ay napakahirap pangaral ng living sa kanyang sariling panggitasyon. Amen? So, gagawin natin para sa kanila. Darating ang time na may establish yan. At pag may establish yan ay magsisimula na rin na magkaroon ng lakas ng mga pastor. Siya naman kung matutulong sa iba. At ganyan lang po, tulungan lang tayo. Hatakan lang tayo. Laro lang iwanin sa baba. Ang kababa natin? Amen. At dyan ay una, simulan natin sa basic. Ang ibig sabihin ng ikapo ay sa ikasampung bahagi o 10%. Ano po yan, ano? At ang sabi ng Panginoon, kapag tinignan natin yan sa yung pong ang title dito po sa account na ito ni Abraham at Melchizedek, hindi po establish ang tithing as part of yung pong responsibility ng mga miyembro dahil wala pa naman home church noong time na yon. Ang bayan ng Diyos noon ay ang Israel at hindi church yun. Yun po ay bansa. Nabago ka natin? Amen. So, nung hindi ko po ini-integrate ang tithing sa kautusan o sa law, ang tithing ay personal na dinadala ng isang mananampalataya doon sa mga saserdoting nasa templo. At nung time na yun, hindi pa mga templo, mga tent pa lang. Templo ang ginagawa. At yun nila dinadala yan. Wala pang malinaw na purpose na sinabi dyan sa Genesis. Dahil i-start ito na i-establish sa Leviticus na. Nung ang Panginoon ay binigyan niya na ng mana doon sa lupang pangako, yung 11 tribo, ang Levites, yung tribo ni Levi ay hindi niya binigyan. Kasi doon tinawag niya tribo ni Levi na maging mga saserdote ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila,
hindi kayo magmamana ng lupain sapagkat maglilingkod kayo ng templo. Sa halip, yung igapo ng 11, yun yung magiging mana ninyo. Kaya kung titingnan po natin, ang konteksto ng tithing sa Old Testament is a right. Ito'y karapatan ng mga Levita sapagkat yung mana nila supposedly ng lupa ay hindi binigay sa kanila. Kaya medyo mas, kumbaga mas matalim, mas matapang yung basehan ng pag-igapo o pagtuturo ng igapo sa lumang tipan sapagkat ito'y karapatan na dapat na gawin ng 11 tribo ng Israel. Subalit, pagdating ng lumang tipan na nagsimula na mag-establish ng mga templo ang Israel, ay nagkaroon ng mga pagbabago, tulad ng ang saserdote ay doon na nakatira sa templo. Halimbawa, kung ito ay templo, may portion sa labas siguro na dyan nakatira yung saserdote kasama ng mga musicians. Yung mga musicians sa church din na nakatira o sa templo din nakatira yan sa lumang tipan. At sila yung tumatanggap ng mga ikapurian sapagkat yun yung nagsisilbi nilang mga pagkain at lahat ng mga gamit, lahat ng kailangan nila doon sa templo. Doon ang gagaling yan sa ikapo ng 11 tribo ng Israel. Hanggang pa ba natin? Amen. So, ito pong account nito ni Abraham ay nangyari ito nung si Lot ay binihan ni Chedorlaomer, yung pong hari ng Elam. At ang ginawa po ni Abraham, hinabol niya ito dahil nung ibalita kay Abraham na kinidnap si Lot, hinabol niya. Nagdala siya ng ilang daang mga sundalo, mga mandirigma niya, at tinalo niya itong Chedorlaomer na ito, at pati yung Sodoma at Gomorra ay kanya rin na plunder yun. Nung panahon kasi ni ng Abraham, ganito ang pamumuhay. Medyo barbaric. Halimbawa, itong dibot ay isang kaharian. At doon sa barangay Dibayabay ay meron din isang kaharian. Tatansyahin ng hari dito sa dibot kung kaya nilang pasukin. At papasukin nila yan kapag kaya nila. At sasamusamin nila lahat ng kanilang ari-arian dyan, mga hayop, mga